napakahalaga ho dito na maintindihan natin na hindi po, ito'y tagumpay po ng KOJC at ni Pastor Kibuloy dahil finally, nakuha po ni Pastor Kibuloy yung gusto niyang mangyari na dito ho sa Pilipinas idinig yung kaso niya. Alam nyo, hindi po takot si Pastor Kibuloy na harapin ang kahit anumang kaso as long as sa Pilipinas. Huwag sa Amerika. So, at dahil nga dyan sa nangyari na yan, finally, mahaharap niya na po. Pero isa pa pong tagumpay natin dito ay yung napatunayan natin na napakawalang niya talaga ni Torre at ni Barbil. Na kung saan, talagang napakasinungaling na tao ho, nito mga na kunwari may bunker, merong tunnel. Wala po. Hindi ho nahuli. Sinira nyo lang ho ang KOJC. Dapat po singilin na ho sila ng taong bayan na ibalik ang kapayapaan sa KOJC at lumayas na po sila. Wala na po silang karapatan dyan. Correct. Yung hinahanap nila, wala na ho dyan. Pero may hinala ako. Mag-iimbento na naman to si Torre kasi si Torre ang taas ng ego niya Yung ulo niya, yung ulo niya talaga ang laki-laki na, hindi na nagkakasya sa pinto Yung ego niya, sasabihin niya sigurado, meron pang iba. Kaya mag-i-stay muna kami diyan. Ganyan no, katalo na ng utak nito ni Torre. Tama. Dagdag kay sinabi ni Boss Banat, no, Boss Jay, no, at mga kasama natin diyan, no. Talagang mag-iimbento yan si Torre. Kasi nga, pagka naharap ni Pastor, itong kaso nga niya, gusto nila tatabunan si Pastor ng iba't ibang kaso pa rin na allegedly nakita nila at meron na ngang soko na nagpunta doon at meron na ngang iba't ibang naratibo. Yung dugo pala rugby. Di ba? Wala talaga to save his face, mag-iimbento talaga yang si Torre. Lalo na ngayon na medyo nasaktan yung ego niya at hindi siya included dun sa look, no? Sa pag-surrender nga nitong si... Pero malaking harapin niya, Elmer, sa mga junior officers, yung mga colonel, major. Kasi, isipin mo pinagod niya ng 16, hindi lang 16 days, more than 20 days kasi may 4 days pa sila, pinractice pa nila kung paano nila sila lulusob, no? At saka, ano yan it involves so many other regional police offices. Correct. Stretching from Region 3 down to Region 12. Ilang colonels yan na in-involve niya dito sa operation. Noon lang Senate hearing, bilang ko rin sa mga koronel na nandoon. Kasi buong Davao Region kasama ang Region 10 at saka Region 12 at saka Barn, no? Caraga. Yun. Ganun karami. 5 na. 3 and 4. 7. Tapos may Region 4A, may Region 3, Region 7, Region 6. Ang daming iyan lang kung nag-iisip siya, I am sure kung sa Bisaya pa yung sa loobin itong mga junior officers na pinirwisyo niya manda siya, baka mamaya bigla na siya pitikin sa tungki ng ilong ng mga junior officers niya. Kasi nilagay ni Torre sa panganib yung mga karir ng mga koronel na yan. Mga kapitan. Hindi lang nilagay, ilalagay pa niya dahil harap sila lahat sa kaso Imagine mo. Medyo nakabute po pala ako doon sa live ko isa. So medyo ulitin ko lang po Sige po. Ulitin lang ho natin na si Pastor Kibuloy po, tagumpay ho siya dito dahil siya po ay haharap na sa Korte ng Pilipinas at hindi po sa Korte ng Amerika. Yan po ang pinaka-importante. At actually, lahat ng taga-KOJC, yan ang gustong mangyari. Kasi confident po ang lahat na wala naman pong kasalanan si Pastor. At yung mga nagsumbong na yan, mga bitter lang po yan, hindi ho na nabiyayaan ni Pastor siguro kaya ganyan na nangyari. At saka Banat, anong tawag ito? Rehas itong kaso. Na-dismiss na ito Kumbaga parang i-refile lang At isa pa pong napaka-importante dito ay palpak na palpak po talaga si Torre.
So sa sobrang kapalpakan niya, ipinahamak niya yung ibang mga opisyal niya Yeah. na makakasuhan. Remember, makakasuhan ito sa mga maling pag-implement ng warrant. 'Di ba? So makakasuhan nung sila. So dahil sa kapalpakan po nito ni Torre. Pangalawa, hindi lang upalpak. Ang dami hong nasirang gamit dyan na pagbabayaran ng gobyerno. Correct. Yung ginastos ng gobyerno diyan sa pagpapadala ng ilang libong kapulisan, umabot na 10,000. At mga kababayan, lalo na sa mga pulis, singilin nyo ha, hindi pwedeng libre yan. Anak ng wewe, mamaya pati yan, maibulsa. Hindi natin alam, hindi naman natin sinasabi bubulsa, pero singilin ninyo, siguraduhin ninyo yung overtime nyo, mabayad sa inyo. Baka mamaya pati yan, katkungin na naman. So, kawawa talaga ang mamamayang Pilipino sa nangyari na ito. At moral lesson. Yes. Ito'y moral lesson sa buong Pilipinas na kung gugustuhin nila na sumuway sa batas, ay gagawin nila ito para sa sarili nilang kapakanan. Hindi sila susunod sa korte. Meron akong listahan dito, no? Ng mga posibleng harapin nilang kaso. Hindi ko alam kung ano yung specific kaso. Pero ito yung nangyari. Hindi ito kabuuan, ha? Unang-una may namatay isa. 4 yung inatake sa puso. 16 yung initially sa unang araw pa lang na nasugatan, no? 16 injuries. 3,000 KOJC members are traumatized, no? 36 ang kanilang binugbog, inaresto at ibinilanggo at kinasuhan na na-dismiss, no? Ayan. Ang klase na hinto, kindergarten, elementary, high school, college, hanggang postgraduate. Tapos, ninakaw nila ang mga sasakyan ng KOJC at pati mga construction, heavy equipment sa Kingdom. Kasama na yung water tanker, fire truck, na kanila pong kinarnap. Bukod dyan, ninakaw din nila yung sound system, yung console, yung speakers, at pagkatapos ang dami ho nilang sinira pati yung solar panel sa Jose Maria College. Ilan lamang yan na Banat Bay sa mga posible nilang harapin na kaso. Alam niyo Sir Jay, totoo talaga yung sinabi ng Biblia sa Romans 8:28, di ba? Na in all things God works for good. Alam niyo yung mga nangyayari nito mga nakaraang araw, dahil sa pangwawalang yaho nito ni Torre, marami ho tayong napatunayan. Isa na nga ho talaga dito napatunayan natin na medyo balasubas ho talaga ang namumuno sa ating gobyerno ngayon at uminit po ang damdamin ng mga Pilipino, hindi lamang po ng mga taga-KOJC. Correct. At ayan ang isang napaka-importante na nangyari ho sa bayan natin dito sa kaganapan sa KOJC. Marami ho ang nagising. Kahit hindi ho membro ng KOJC, nagising ho sila sa mga nangyayari. Yes. At even, eto hong sa pagsuko ni Pastor Kibuloy, makikita natin ang pagiging greedy. Kasi ang greed po in many forms po yan. Hindi lang po sa pera, sa power, hindi lang po sa fame, pati ho sa lahat na. Pag sinabi mo ang tao ay greedy, gusto niya talaga makuha lahat So yung pagiging greedy ng lalong-lalo na po dito si Abalos, na gusto niyang agawin ng lahat ng siya pa talaga ang nag-post. Yes. Hindi naman sa'yo sumuko, ba't ikaw nag-post? Ba't ka nagmamagaling? Gusto Oo. maging bide. Sa Bida-bida. AFP, galangin mo naman ang AFP. Kung ganyan kaya mga sundalo natin, makinig ho kayo. Ganyan ho ang nangyayari ho sa gobyerno natin ngayon. Kasi hinaluan ho ng politika dahil nga kakandidato na senador. Bawang balangya, yung billboard niya sa EDSA. Grabe ho, ang laki talagang LED billboard ho yun. Ang laki-laki, isang buong sa GA Tower ba yun? Ang laki-laki, grabe ho. Kaya iano ang dahilan kung bakit tayong mamamayang Pilipino ay nabubulilyaso dahil sa pamumulitika. Hindi ho kalaban dito PNP, hindi ho kalaban dito ang AFP. Ang kalaban po natin dito ay mga politikong ganid sa kapangyarihan. Correct. Pero dagdag ko na rin yung sinabi ni Boss Banat, no? Boss Jay, no? Ina, Carla and Almar, no? Na yung ginawa ni Pastor, no? Talagang nagpakita na yung AFP ay siya pa rin yung most trusted sangay ng ating uniformed service. Doon siya nagtiwala
ang tiwala for the past decade or even 2 decades, sila talaga nandyan sa top 3, top 4, top 5 yan, no? Paano-ano lang yan sila. At minabuti ni Pastor na nga at ni Atty. Torion na doon nga mag-surrender kasi nga malaki pa rin ang tiwala nila. Even tayo, no? Malaki pa rin ang tiwala natin sa ating hukbong sandatahan. At I'm pretty sure na nagmamasid din sila yung mga AFP Kaya Yes. And Go mga ahead. tayo boss, nananawagan sa ating mga kababayan, ho. Gantihan ho natin si Abalos. Paano? Mangampanya ho tayo laban sa kanya sa pagtakbo niya sa senador. Ay, Yun oo. lamang po. Wag lang tayo, hindi namin boboto yan. Hindi, ikampanya ho natin. Sabihin natin sa mga kamag-anak natin, kayo mga OFW, sabihan niyo yung mga kamag-anak nyo na wag iboto yan. Kasi kung ngayon pa nga lang, ganyan na ho ang Masyado na, asal niya, paano na ho pag naging senador ho yan? Talagang grabe ho sigurado yan. Mamumulitik at mamumulitik ho yan sa ating bayan. So, gusto nyo hong gumanti? Gumanti tayo ng mapayapa. Paano? Sa darating na eleksyon. Alam ko marami sa inyo nagdududa na sa eleksyon dahil sa mga nangyari. Pero gayon pa man, yan na lang ho yung talagang sabi nga ni Pangulong Duterte, yan ang pinakademokrasya meron sa Pilipinas. Kung marami naman ang hindi boboto at mangangampanya tayo na hindi boboto siya, kahit pa magkaroon ng hocus-pocus dyan, may hirapan. yes. Kaya nga dapat hindi yung passive lang Correct. Dapat active talaga. Huwag lang tayo mangampanya para sa mga senador na gusto natin. Mangampanya tayo laban dun sa mga senador na nakita Hindi na natin ng karapat-dapat. abuso. Yes. Yun po. Kasi kung manalo man sila, dapat we should put up a good fight na talagang paghirapan nila kung manalo man sila. Oh, at dugtong dyan mga sir, no, kasi na-mention na ni Banat Bay yung usapin ng eleksyon. The last interview namin, no, sa isang political analyst din, sinasabi nga itong issue sa KOJC ay dapat din talaga maging campaign issue, no? Kung sino yung mga tahimik na sa lantarang paglapastangan sa karapatan ng mga miyembro Oo, at ng iba pang karapatan, Correct. no, ay tahimik lang sila. Tapos ngayon kasi may mga nababasa akong may nagme-message sa akin na may mga ilang kongresista na nga ang nag-iingay naman ngayon dahil sa lumabas na balita at parang meron siguro mga tanggap na naman ito na parang sila ay saludo, sasakyan ganyan. yan. Yun na nga. So, sasakyan yan, tiyak. buti na lang nabanggit din ni Sir Banat Bay, no, na ito talaga, no, kakampanya tayo against doon sa mga halatang politika lang ang habol nila at yung sinasabi ng greedy, no, yung ganit sa kapangyarihan. Biruin mo, naghuhugas kamay sila sa una, tong si Abalos, di ba? Ang Malacanang, walang tapos wala, yung kasagsagan talaga Yung ng una sabi nga paglabag. yan, yung first Oo. day. Sabi niya, sariling diskarte yan ni Marbil at saka ni Torre. Yun ang pagkakasabi niya. Oo, tas ngayon biglang siya pa ang magiging traidor na meron palang ganung kasunduan na supposedly na sinabi ni Sir Banat Bay. Yeah. Tama, no? At yun na nga, no? Itong mga politikong ito, ay gagawin talaga nila hanggat sa makakaya nila na lagyan ng political spin ano man ang nangyayari. You can see They will. Alice Go case, kay Cassandra Leong case. Ngayon, I'm sure, bukas pagpipiestahan yan, Carla Almar, pagpipiestahan yan ng mga kongresista at They will even speak with contempt na alam nila kahit sub judice na yan kasi Yeah. pending na sa court yan. Oh. and I will not even be surprised pag nagpatawag ng Senate or Congressional Inquiry na naman. Wala na, hindi na pwede. Pero hindi na pwede kasi nasa warrant na eh. Nasa korte na eh. Yeah. Pero kasi boss Jay, no, pinahintulutan kasi ng korte si Alice Go. Yung request ni Risa Ontiveros, pinahintulutan ng judge ng Tarlac Court na mag-appear bukas. So, ewan ko ano naman gagawin ng mga hinayupak na to. Ibang drama yan. Ibang drama. Oh. Oh. Sir, mga sir, Opo.